Maraming issue ka-Coffee ang patungkol sa mga usaping pang senior citizen. Nako, recently, no, yung mga napagdinig dyan sa House of Representatives, pagdinig dyan sa Senado, patungkol dito sa mga discounts sa senior citizens, at ganoon din po sa mga benepisyo, itong social pension. Nako, mapalad tayo ka-Coffee ngayong gabi dahil makakasama po natin ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens, walang iba kundi si Attorney Franklin Quijano. Ayan sir, kumusta po kayo? Maninaw ba sir ang audio natin? Naririnig niyo po ako? Oo naman. Ayan. Sir, kumusta po kayo? Bati ka muna sa mga ka-coffee natin na nakikinig sa atin ngayon. Well, good day, good evening, good morning. Kasi alam ko ka-coffee, naririnig ka buong mundo. So, it's a pleasure to be seeing you on air via video conference. And of course, Happy Chinese New Year and Happy Valentine's. Okay, sir, maraming salamat. So, diretso na tayo sir dito sa first question natin kasi recently may mga nag-trending na videos about dito sa social pension na parang marami nag-assume mukhang qualified ako dito may mga pension naman sila na natatanggap mula sa SSS or GSIS. So just to clarify sir, sino po ba yung qualified dito sa social pension at na-doble na po ito? Kumusta po yung updates natin dito? Walang social pension program ay nakabatay sa Republic Act 9994. Ang sabi ng Republic Act 9994, ang makakatanggap ng social pension ay yung indigent. Kung galing tayo sa Visayas at Mindanao, mas naiintindihan at mas naisa sa puso kung sabihin natin indigent. Ang indigent ay yung frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. Mahina, sakitin, may kapansanan, at walang nakukuha ang suporta kanino man. Kaya, nung nakarang taon, ang social pension o ang pension para sa indigent senior citizen ay 500 a month. Ngayong taon na ito, dahil naisali na ito sa National Expenditure Program at napasa na sa batas ng GAA, pinapirmahan ng Presidente, ay nagiging 1,000 pesos na ang social pension ng indigent. Ang mga senior citizen ay excited na tumanggap nito, ngunit, klaro lang natin, hindi po makakatanggap yung may regular na suporta. Yung may SSS dahil regular, yung may GSIS, yung may PIVAW o police retirement. In fact, pati nga yung may mga insurance na tinatanggap monthly ay hindi kasali dito. Sa ngayon, ang namamahagi ng social pension ay ang DSWD pa. Batay sa Batas 11350 at 11916, ang National Commission of Senior Citizen ay ang dapat mamahagi, ngunit dahil kailangan pang i-transfer yung mga trabaho manggagaling sa DSWD papunta sa National Commission of Senior Citizens, ang DSWD pa hanggang ngayon ang namamahagi. We are waiting for DSWD to transfer the function. Naantay po natin ang DSWD na ibahagi sa NCSC yung trabaho, ngunit sa ngayon, sila pa ang nagtatrabaho niyan. Secretary, sa timeline, kasi medyo ilang taon na rin po no? Kailan ba natin inaasahan na matatransfer na yung responsibility na ito doon sa inyong komisyon? Bakit po natatagalan? Ang sabi ng batas ka-coffee, ang original na sinabi ng batas ng 11350, 3 taon itatransfer yung mga trabaho ng DSWD. So, na-approve yung 11350 noong July 25, 2019. Ang 3 taon ay 2022. Kaya dapat na-transfer na yung lahat ng trabaho ng DSWD patungkol ng senior citizen sa dapat last year, 2022. Ngunit, nung pinasa yung bagong batas ng 11916, sabi naman ng 11916,
3 years from the approval of the law. Yung batas na 11916, yung nag-i-increase from 500 to 1,000, ay mag-umpisa July 2022. So 3 years ay 2025. Ngunit sa buong 2020 hanggang 2024, ang National Commission of Senior Citizen ay nagpiprepara. We were preparing ourselves, nag-ready. Ngunit, yan na nga po, it takes two to tango ka coffee. It can take many to maskipaps, pero two to tango, dalawa ang kailangan na si DSWD ay dapat mag-transfer nito sa NCSC habang inaantay natin. So, within 2024 and 2025, sana ta-transfer na nila. But again, it will depend on how quick, fast, or comfortable DSWD is doing the transfer. Sa ano naman, sa side ng NCSC, ginawa na natin ang lahat at ang lahat na rehiyon ng NCSC ay naitatag na natin dahil ready na tayo at nag-prepare na tayo na matanggap yung trabaho na nanggaling sa DSWD. Okay, sir. So ready na. So antabayanan na lang natin kung kailan ito ita-transfer, no? Sa mga ka-coffee natin na nanonood ngayon, nasa YouTube po kayo, nasa Facebook po kayo, baka meron po kayong question kay Attorney Franklin Quijano, ilagay niyo dyan sa ating comment section para sagutin din po directly sa atin yan ni Attorney Quijano. Sir, itong question po, sa mga hindi pa po member na o qualified na makatanggap po ng social pension, saan sila lalapit, sir? Punta ba sila sa DSWD, NCSC? Saan po? Ang opisinang madaling lapitan ay ang OSCA. Ang OSCA kasi sa design ng batas ay ang unang, it's the Office of First Instance. So yan po yung dapat lapitan. Ngunit pwedeng lapitan naman ang DSWD. Yung mga gustong mag-apply, ang lalapitan ng DSWD. Isa sa mga provision ng ating IRR kasi ang NCSC ang gumawa ng IRR noong 11916. Ang isa sa mga requirements na ginawa natin ay yung mga listahan ng mga dapat tumanggap ay dapat ipaskil sa OSCA office, sa Office of the Mayor, sa Office of the Barangay Captain at sa opisina na kung saan nagmi-meeting yung mga senior citizens upang malaman ng lahat ng senior citizen kung sino-sino ang naitala doon sa listahan at kung may mga seniors na gustong sumali, at least doon natin makikita kung andyan na ba ang pangalan niya o wala. Mayroon ding mga posibilidad na yung mga pangalan na nandoon sa listahan ay hindi karapat-dapat dahil SSS sila, GSIS sila. So may karapatan yung ibang mga senior citizen na tumawag sa atensyon ng ating pamahalaan, sa ngayon ang DSWD, para mapakinggan yung nasa listahan kung karapat-dapat na siya o hindi. Kung napatunayan na hindi karapat-dapat yung senior citizen na nasa listahan dahil may SSS siya, GSIS o anumang retirement, then ang opisina ng namamahagi na ahensya ay dapat tanggalin yung mga pangalan na hindi qualified. Pero hindi niya naman isasauli yun, sir. Yun nakuha niya na. Hindi niya na ibabalik yun. Well, actually, we have to really say medyo nagkamali si ahensya ng pamahalaan. Bakit niya nilagay? Kasi siya yung siya yung opisina nag-approve at o nag-disapprove. Nasa senior ang nagpag-apply. So, kung nagkamali ang isang opisina pag-approve, siya dapat ang managot diyan. Anong requirements, sir, ang kinakailangan i-ready? Kung sa tingin mo, qualified ka doon, sa tingin mo sa sarili mo, indigent ka, ano yung kinakailangan mong ihanda na requirements kung pupunta ka sa OSCA? Well, actually, ka-coffee, that is why we're very insistent na lahat ng senior citizen dapat mag-online registration para malaman na natin sino-sino ang mga senior citizen at saan sila nakatira. Importante yan.
So, pag nag-apply na sila at may national database tayo, makikita ka agad on one-to-one correspondence. Makikita ka agad, ito pala yung senior citizen na nag-apply. Ngayon, madali na lang pag-validate. So, ang isang requirement is to really determine kung talaga bang karapat-dapat. Ang usual sa barangay ay nagbibigay si barangay ng indigency. Hindi dapat paniwalaan ka agad yung indigency kasi sabi may mga sumasakay ng Mercedes-Benz na binibigyan ng indigency. So kailangan imbestigahan at malaman talaga doon sa ground kung sino-sino talaga ang karapat-dapat. Sir, na-mention din yung online registration, no? Kasi very important itong database. Anong update na natin dito, sir? Ilang percent na po ng ating senior citizen ang registered dito? Umabot po ng 4,151,000 na plus. 4,151,893 senior citizens ang nag-online registration. It's already a significant number ka, Coffee. Knowing that hindi pa nga na-turnover ni DSWD yung listahan nila ng mga senior citizen na binibigyan nila. Kung may turnover yan, lalo nating ma-increase yung numero at lalo nating mapalalim yung detalye ng online registration. At kung ang mga organisasyon ng senior citizen, kasi hinihikayat din natin yung mga senior citizen na magrehistro sa kanilang organisasyon at kung sino-sino ang mga sakop, mga members ng asosasyon. That means that lalong dadami at gusto nating maabot yung maximum number ng senior citizen. Etong number ito is growing, Coffee, kasi may nagbi-birthday araw-araw. So while we have estimates like 12 million plus at ang klarong numero ay sa COMELEC may 11.66 million na rehistradong senior citizens, I know na mga seniors ay dumarami. Yung mga nakikinig sa atin na nasa abroad, nagbe-birthday din yan. At there are more than 11 million OFW and there are 12 million senior citizens. So yung rank ng mga senior citizen na lumalaki, lumulobo po, ay talagang kailangan mag-prepare ang komisyon dahil 40 years from now, our expectation is aabot ng about 24 million senior citizens sa ating bansa. Yung number dito, sir, ha? So, by that time, digitalized na tayo, no? May kompleto na yung ating database. Sir, marami nanonood sa atin ngayon, ha? 430 plus ang nanonood sa atin ngayon sa YouTube, no? Basahin ko po yung ilang tanong ng mga netizens natin. Mula po kay Gulatin, what about those SSS pensioners receiving below the survival rate? Wala. Sir. Gulatin, talagang nakakagulat ito dahil yung batas ay masakit man pakinggan, but the law is hard. Sabi kasi ng batas, ang definition ng social pension ay yung nakakatanggap ay yung frail, sickly, with disability and with no visible means of support na regular. Kaya sa basihan na ginagawa ng DSWD, yung SSS pensioner na ang kita nila ay less than 5,000 ay hindi pa rin makakatanggap dahil po may SSS silang tinatanggap. May mga congressmen ngayong nag-iisip at gumagawa ng moves na dapat isali yung mga SSS pensioners na mababa yung income, yung less than 5,000. Ngunit hanggang hindi yan naisa batas, hanggang walang amendment ng ating batas na 9994, hindi pa po makakatanggap yung mga SSS pensioners na mababa ang natatanggap. Dahil, yun na nga po yung prinsipyo ka, Coffee. The law is hard, but it is the law. Hindi po pwedeng magbigay kung wala po sa batas. Ang batas ay nagsabing yung walang natatanggap na regular ang nakakatanggap. May natatanggap na regular ang SSS, may natatanggap ng regular ang GSIS, may natatanggap ng regular ang pulis at PIBAW. Kaya
Yan po ang masakit na katotohanan. Sana po ipapaumanhin ninyo na yung interpretation ng gaano kahirap ang pagpasunod ng batas ay irespeto natin at tanggapin. Sir, actually, yun din po yung concern ni Ma'am Maria Sara, no? Sabi niya, Secretary, parang unfair naman kasi nagtrabaho kami sa private, tapos pag SSS member pala, hindi pwede. Pakitanong ka, Coffee. Yan, nasagot na po. Well, If you just want to nagtrabaho answer. po yung SSS sa private at kaya nga nagkakaroon sila ng SSS pension. Yung mga walang-wala ang binibigyan. Ito po ay social legislation. Ito ang masakit na realidad na yung mga walang-wala, yung mga unemployed, yung mga hindi tumatanggap ay sinabi ng batas ang dapat bigyan. Ibig sabihin, yung mga tumatanggap ng SSS ay pinaghirapan nila at ngayon nagkakatotoo yung kanilang sandali lang po, Coffee. Sige, tabayanan natin ka, Coffee, ha? May kami emergency. Ayan. Anyway, sige. Ka-Coffee, ang gusto ko lang mungkahi dito, alam ko pong talagang yan yung direksyon ng batas. Kaya nga may SSS at GSIS tayo dahil gusto nating yung mga nagtatrabaho ay magkaroon ng matatanggap. Ngunit ang isang definition ng batas at sana po malapitan ninyo yung mga congressmen at senador ninyo para mapaintindi sa kanila na gusto rin ninyong tumanggap ng social pension. At dahil sinabi ng definition ay yung mga tumatanggap ay hindi kasali, hindi po pwedeng maisali hanggang hindi sinabi ng batas. Ang batas po ang basihan ng pagbibigay ng social pension. Correct. Kailangan natin sumunod sa batas, no? Sir, ito naman po mula kay Ma'am Lina Mordon, patungkol po dito sa online registration ng mga senior citizen. Siya po kasi nasa United Kingdom siya at 69 years old na siya. Kailangan niya pa raw po bang magpa-register dito? Oo naman po, lalong-lalo na pag umuwi ka at gusto mong mag-enjoy sa 20% discount, yung 5% discount and all. And marami tayong programa ang gustong gawin, lalong-lalo na sa mga senior citizens na nasa abroad. Kasi gusto rin nating lahat na senior ay umabot ng 100 years old. Kasi pag umabot ka ng 100 years old, Coffee, makakatanggap ka ng 100,000 pesos. So, sana po magrehistro kayo kasi gusto rin nating makilala, gusto rin nating malaman kung sino-sino ang mga senior citizen, ano ang mga abilidad nila kasi gusto rin nating kumbinsihin yung mga senior citizen na tumulong sa susunod na henerasyon on an intergenerational na program. Gusto nating may bahagi ni senior citizen yung kanilang mga nalalaman, yung mga gusto nilang ibibigay sa sunod na henerasyon. Well, bukod dyan, gusto rin nating malaman yung katayuan ng health kalusugan ng mga senior citizens. Kaya gusto nating mag-online register dahil we are actually trying to help everyone promote ano ba ang katayuan ng mga ngatawan at kalusugan, ano ang kailangan na exercise o diet o maintenance medicine. So sana po si Ma'am Lina ay even kung nasa UK siya, mag-register din